Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Ang mga ganitong oras na po tayo nakapag-vlog minsan. Dahil ganito po yung oras ng ating pag-uwi, no? Mula sa ating mga pinagagagawa sa buhay. At kanina nga natapos ang ka-trial o yung day 4 ng impeachment process o impeachment hearing ukol dito sa grave threat sa kaso sa aligasyon, no? Dahil pinabubulaanan nga ito at dinidepensahan nga, no? Habang ngayong July 14, no? Maraming mga senador na nagtanong at nakita natin may mga bagay tayong napansin, no? Na mahusay talaga itong siligutan at itong abogado na si Binluan, no? Mahusay din naman. May mga point lang, no? May mga part lang na objection ng object, no? Na minsan natatawa na si Ligutan kasi basta object na lang. Anyway, yung mga objection niya naman, tama naman yung iba. Sa ruling nga ni Cheese, pinapabago yung tanong, no? At na susustain minsan at minsan na overruled. At itong kanina, mga ka-Wonder, no? May mga disappointments. Disappointed tayo, no? Dito sa some of the senators, no, that they should have acted as mandated to them based on the rulings, no, na kung ano yung dapat nilang iugali bilang mga senator judges. Sino ba itong mga senador na ito na nakitaan natin ng slightly leaning towards dito sa kabila, no? Ito po yung opinion natin at base sa ating obserbasyon. At pag-uusapan natin kung sino-sino itong mga napansin nating senador na yan. Bago yun mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. I-click niyo po yung subscribe button. Lalabas po yung bell icon. Piliin niyo yung all. Marami po salamat. Ayan, lumalabo ng lumalabo ang ating mata. Pag nagkakaedad na talaga, no? Pero anyway, pag-usapan natin ito na ang nakasalang pa rin mga ka-Wonder dito sa day 4 ng trial, no? Itong si NBI lawyer, Attorney Lotok, Jeremy Lotok, at nagpapatuloy mga ka-Wonder yung pag-present ng ebidensya ng prosecution at si Attorney Ligutan pa rin mga ka-Wonder ang lead, no? At of course, si Attorney Lotok ang nakasalang bilang witness na tetestigo tungkol sa investigasyon ng NBI mga ka-Wonder, no? Dito sa di umano'y grave threats laban sa pangalawang pangulo, no? I mean, of course, laban sa pangalawang Pangulo kay Sara Duterte dahil sa mga pagbanta dito kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta at yung dating House Speaker na si Martin Romualdez. So maraming tanong ang nanggaling mga ka-Wonder, no? Sa mga defense. Pero hindi lang yan mga ka-Wonder. Pati yung mga senador, ang daming tanong itong mga senator judges. Ngayon, linawi natin mga ka-Wonder kasi sa napapanood natin kanina, lalo na dun sa hindi nakakaalam. May isang abogado dyan, sobra naman kung magsalita 99% daw ng mga Pilipino, hindi daw alam yung sinasabi pagdating sa batas. Medyo yung kausap niyang host, medyo nairita siguro, no? Medyo napaka-unrealistic naman masyado. Parang condescending din ang dating, no? Huwag masyadong, kagaya nitong ibang lawyer, kapag tinanong mo, hindi naman din alam yung sagot. No? Unless may copy at binabasa. Unless kung practitioner. No? Kaya wag masyadong condescending pag magsasalita. No? Dahil may mga alam din naman yung mga yan na siguradong hindi nyo rin alam. No? Kaya wag masyadong ano. Well, anyway, kung pag-uusapan tungkol sa batas, maaari. Pero sobra naman yung 99%. Ano? Well, anyway, linawin natin. Bakit ito yung napansin natin na hindi dapat nila inugali mga ka-Wonder? Ano bang papel ng mga senator judges? No, magandang simulan yung usapan o yung usapin mga ka-Wonder. Na bilang mga senator judges, ano ang dapat nilang gawin? No? Of course, dapat nilang gawin mga ka-Wonder, unang-una, maging impartial. Alam na natin na may mga talagang kahit sunugin mo yan, kahit anong gawin mo dyan, talagang nakapako yan. Yan yung mga dapat na hindi na dapat mag-judge kung ano man mga mangyari dyan. Kung may dumating impeachment, paano yan? Para sa akin, ano, hindi ko iboboto yung mga yan sa susunod. Hindi na. Bahala kayo, pero sa akin, hindi ko iboboto. Dahil nakita natin, mga ka-Wonder, na hindi sila naging tapat
No? Bakit? Ito, pag-usapan niya natin. Unang-una, dapat impartial ka. Bilang senator judge, no? Ikaw yung hukom. Wala kang kinikilingan o pinapanigan. Sa ibang nga niyan, sa ibang korte, no? Na kapag medyo may kinalaman, medyo nag-abstain siya, medyo maalis siya, hindi siya nakikibahagi. No? May delikadesa, kumbaga. At isa pa yung magtanong para luminaw ang facts. Magtanong para luminaw. Take note, para luminaw. Yung tanong mo, yung maglilid sa tipo na maiintindihan, mauunawaan ng tao. Nadadalhin mo. Kunyari itong witness, sa tanong mo, patungo sa kalinawan, hindi sa pagkampi sa isang banda, sa kabilang side, mga ka-wonder, no? At hindi ka kumikilos na parang abogado ka ng prosecution o ng depensa. No? Mamaya, pag-uusapan niya natin kung sino itong mga nagsi-akto, nakala mo mga defense lawyers. Daig pa nga, sabi nga ng mga ibang content creators na nakita natin nag-react, nanonood, kausap yung mga analyst, abogado at kung sino-sino pa, daig pa raw itong mga defense lawyers. Grabe. No? At of course, iwasan mo yung mga tanong na tila nagbibigay ka ng argumento. Kaya nga siligutan dito sa isang abogado. Objection! Argumentative! Kaya, in-overruled. No? Pinapapalit ng tanong. No? Hindi yung nagkukos ka ng argumento, no? Para sa isang panig. No? Bilang isang senator judge. Senator judges po ang pinag-uusapan natin dito, mga ka-wonder, para hindi tayo malito. Kasi mga ka-wonder, ito yung paulit-ulit na paalaala sa impeachment. No? Na yung umpisa pa lang ng paglilitis, sinasabi yan. Pero tataka rin ako dito kay Cheese. Hindi niya sinasaway. No? Dahil siguro sabi na, this is an impeachment. No? Hindi ito yung regular court na pwede silang extend o tanong o basta lang, it will lead to an answer. Siguro parang ganun ang dahilan niya. Pero nakikita natin na very obvious, mga ka-wonder. Dahil may mga ilang senator judges na naging sentro ng usapan. Ngayon, sa mga programa ng ibang content creators, pag-uusapan din yan. At babanatan yan. No, ito sila naging sentro ng usapan. Number 1 sa ating listahan ay itong si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit siya napag-uusapan? Nung nakaraan pa yan. Yung unang bungad pa lang ng impeachment, very obvious na siya. No, hindi ba sila nahihiya na nanonood yung tao? Wala na silang pakialam eh. No? Ewan ko na lang, pag na-impeach talaga itong si Sara, siguro parang binuhusan ng malamig na tubig itong mga to. No, sabi ron, siya yung pinakamadalas magtanong. O wala namang masama magtanong. Pero maraming nakapansin, mga ka-wonder, na mahaba yung kanyang interpellation. Sinasabi nga ni Senator ni Cheese Escudero, kindly wind up, Senator Judge, ibig sabihin, isarado mo na, itapusin mo na. No? Ang haba-haba, tas hihirit pa, sandali, akala mo tatapos na, haba pa rin. No? Madalas kasi siya yung ito kasi si Senator Alan, napapansin natin, madalas, no, na bumuo na siya ng sariling legal theory. May sariling legal theory na siya bago niya pa itanong dito sa witness. No, kaya makikita mo, natutumbok niya na yung gusto niya. Nagagamitin niya lang itanong, pero parang pag sumagot, hindi, parang it will end up na parang nawawalan tuloy ng credibility itong tinatanong niya. Para ipamuka, tingnan mo, parang wala pang ganito eh. Wala eh. Hindi, sabi nga ng dalawang tulpo, hindi yan dapat nakasalang. Parang ganun. At may mga pagkakataong, mga ka-wonder, na parang siya yung sumusubok, no? Sumusubok butasin, para siyang defense lawyer eh. Dito sa testimonya ng witness, no? Sa halip o imbis na simpleng magpalinaw. Palilinawin mo lang eh. Kagaya ng ginawa ni Senator Kiko, yan yung mga tama. Yung tanong ni Senator Kiko, tanong ni Senator Will Gatchalian, yan yung mga tama. Nakikita mo na hindi pumapanig, nagtatanong para magdala sa kalinawan. Hindi yung papanig ka. No, parang ang feeling ba nila pag nasa loob sila ng courtroom ng Senado, sila lang, may sariling mundo na sa ibang planeta. Nanonood ang milyong-milyong Pilipino. Grabe at naguhusga rin sa kanila. Well, yan ang gusto nila i-project. Yan din ang makukuha nila in the future. Dahil may mga social media at ilang mga observers, mga ka-wonder, no? May puna sila dito sa estilo na kahawig nga ng ginagawa ng Defense Counsel. No, bagamat yung kanyang posisyon ay Senator Judge lamang.
pero yung kanyang estilo, no, ng pagtatanong, yung acting niya, para siyang defense counsel. Sabi nga rito sa isang programa, mas matindi pa siya umakto dito sa mga defense counsel. Siguro pinapakita niya, siguro dapat siya na lang i-hire, no? Para maipakita niya siguro na mahusay siya, pero nawawala yung rules, no, na hindi ka dapat mag-aakto ng ganyan. So ano yung punto natin diyan, mga ka-wonder, sa diskusyon na to? Na kung tatanungin ng grupo, mga ka-wonder, nilinaw ba niya yung facts? Nakitaan niyo ba siya sa kanyang pag-i-interpolate? Sa kanyang pag-i-interpolate, sa kanyang pagtatanong, no? May nakita ba kayo na nilinaw niya yung facts? 'Di ba? Unlike kay Senator Kiko, kila Senator Win nagtatanong, kila Senator Soto, kila Senator Villanueva na nagli-lead dun sa facts, o siya mismo yung bumubuo ng depensa. 'Di ba? Ano tingin dito, maaring siyang maging bias, yung maaring yun ang tingin ng tao talaga sa kanya, no? Although hindi pinagbabawal ang pagtatanong, mga ka-wonder, dahil nga para mag-lead sa kalinawan. Pero kapag yung tanong mo ay paulit-ulit, no, na pabor lang sa isang panig, na very obvious nga, no, na nagmumungkahi ka ng sagot, no? Nagmumungkahi ka ng sagot dun sa witness. May mga halimbawa siya dyan na sinabi na nagmumungkahi. Kagaya nitong sinasabi niya, ay hindi ka pala expert, ikaw pala isang... Doon pa lang makikita mo na siya ay nagsasabi, naglilinaw. No? Na ibig sabihin, to the point na yung dinidiscredit mo at may mga iba pang mga part doon na pansin natin na nagmumungkahi siya, no, ng sagot na tila gumagawa ng argumento para sa depensa. Yun ang napapansin ng tao. Akala nyo hindi napapansin ng tao yan? yung impeachment, pinaka-aabangan nga yan. No? Kaya mga ka-wonder, kasi maaari itong magbigay ng impresyon, no, na bias to, halata, no? No, kahit sinong automatikong nangangahulugang makita dyan na may legal na paglabag na hindi nga, bakit hindi sinasaway ito ni Cheese? Then again, sasabihin na nasa impeachment tayo, hindi ito regular court. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila. Pangalawa, sa listahan natin, una si Alan, pangalawa, isa pang Cayetano, itong si Pia, na medyo binanatan din siya sa kanyang pagiging condescending. Dahil parang sinabi niya sa kapwa niya mga senador na parang, uy, aralin niyo to. Alamin niyo to. Parang sinasabi niya, lawyers na nakakaalam nito. Parang ganun, if I would to rephrase that. No, parang mag-aral kayo, alamin niyo. Kasi yung ugali niya pa, ayoko na marinig yung ganito Parang sabi nga nila, napaka-conceited nitong taong to. No? Hindi mo maintindihan kung hinihingal o nag-overacting. Hindi nila maintindihan kasi minsan hinihingal. Hingal na hingal. Kanina hindi naman hinihingal ng gusto. No? Napansin nila, naiirita sila. No? Kasi itong si Pia Cayetano, mga ka-wonder, napansin din to nung nakaraang araw pa. Kaya nga siya binabanatan at kung ano-anong meme at pangiinsulto at katatawanan ng sinasabi sa kanya ng publiko. Nung nakaraang araw pa to ng trial, dahil sa pagtutol niya sa ilang paraan ng pagtatanong ng prosecution. Tumututol siya sa ilang paraan ng pagtatanong nitong prosecution team, nilaligutan. No? At yung pagtingin niya na may sagot na tila closing argument na. No? Ganun siya magsalita. Parang kahawig ditong kapatid niya. No? Napansin ng tao yun. Kaya ang tanong, mga ka-wonder, tama ba na pigilan mo yung isang prosecution bilang isang judge? Sabi nga ni Senator Cheese, pag nagtasalita, nag-o-object, let the witness speak if he knows. Sustain pag magsasalita si Ligutan na dapat niyang ituloy. Hinahayaan niya, pero pagdating dito sa senador, na senator judges lang, parang parang gusto mong pigilan yung prosecution, no? Tama ba yun? Na tamang bang pigilan mo ang prosecution? Sana mapanood nila to, no, para maisabihan din nila itong mga senador na kapwa nila, no? Hindi porke kasi although kahit si Cheese ang presiding officer, hindi naman siya yung yung term nila diyan. Na ibig sabihin hindi siya yung first among equal, parang gano'n. Pantay-pantay sila diyan sa Senado, no? Pero may karapatan si Cheese dahil siya nga ang presider sabi nga, mag-act as referee, no? Maging maayos yung proceedings, no? Kaya ang tanong diyan, may standard ba dun kapag depensa ang tinatanong niya? Parehas din ba dito sa prosecution?
No? Pareho ba yung standard niya? Kapag depensa ang nagtatanong, napansin nyo ba? Ako napansin ko, kaya ako sinasabi rito sa pagkakapansin ko, na parang pinipigilan niya itong prosecution, mga ka-wonder, sa pagtatanong. No? Judge ka lang, makinig ka, at saka tumimbang ka. Kung magtatanong ka, hindi yung parang nagsasuggest ka o pumapanig ka, bagkus, yung pagtatanong mo, nagdadala sa paglilinaw. At itong pangatlo, itong si Senator Robin Padilla, kanina may tanong pa dun sa abogado kung Muslim daw, kung pamilyar. No, ewan ko kung may relevance yun, ano? Dahil ang pinag-usapan naman natin dito batas, yung mga krimen na nagagawa ng pare-parehong tao. Na kahit anuman lahi mo, rehiyon mo, iisang batas. At yun ang panuntunan at sukatan. No? At si Senator Robin dito, hindi siya naging sentro, mga ka-wonder, ng pinakamaraming legal questions. Dahil hindi naman siya abogado. Hindi niya naman alam marahil yung mga ganun questioning. Ano? Sa araw na to. Pero, mga ka-wonder, parte rin siya ng usapin, no? Sa kanyang paglabas. Nakita natin, lumabas yan No? Timestamp, parang ang pagkakacheck ko sa paglabas niya, lumabas siya ng 12:53 p.m. No? Tinignan ko kasi nung naglalakad siya 12:53 p.m. Mga ganon, 12 magti-3 at dumating siya lagpas isang oras. Anong ginawa sa labas nun? No, 4:25 na siya dumating No, yun din ang sinabi nitong mga media na narinig natin. Ano? Bakit pupunta ka dyan? Magiging judge ka? Nagdidinig ka? Tas lalabas ka? Ano ba namang klase yan? Di ba may rule sila dyan? Kaya nga may break. No, kung CR break, pwede. CR lang. Pero yung lagpas isang oras ka na, saka nagpupunta. Ang discussion point kasi rito, mga ka-wonder, mahalaga kasi ang presensya ng isang senator judge sa buong trial. No? Kasi bakit? Paano ka magde-decide? Paano ka magde-desisyon? Kung wala ka naman, hindi mo naman narinig. No? At isa pa, nakaka-apekto to sa tiwala ng publiko. Ay, paano umalis yun? Isa sa bumubotong senator judges yan. Tapos wala. Mahigit sang oras kang wala. Si Alan Cayetano, parang sa tingin ko, ganun din Halos isang oras din nawala at bumalik. Halos isang oras din o lagpas isang oras din. Grabe. Pati itong si Amy Marcos, kung hindi ako nagkakamali, pati yan. Kung napapansin nyo, isa panig ng mga DDS lawyers. Ewan ko, siguro nag-uusap sa labas itong mga ka-wonder. No? Di natin alam, dapat bantayan nila ng mahigpit yan. Hindi na natin maaalis ang pagdududa ng tao sa kanila. Dahil sa nangyari dyan sa Senado, yung Senate flicks. No? Yung mga drama dyan at kung ano-ano mga naging kinakasuhan nga si Robin dyan at kung ano-ano pang tinitingnan dyan, anggulo. Kaya hindi mo maalis ang pagdududa. Baka mamaya sabi nga ng iba, anong ginawa ni Sarah dumating dun, hindi naman humarap. Baka mamaya may ginagawa na yan. So hindi mo maalis. Biruin mo, public servants kayo. Imbis na pagkatiwalaan kayo, tingaliin kayo, pinagdududahan kayo. Di ba nakakahiya yun? Di ba? Kada apektuhan yung mga tao sa desisyon nila, kung dapat bang magtiwala. Anyway, tao ang judges dyan sa mga inaasal o mga demeanor nitong ibang senators. Pang-apat sa nakita natin itong si Amy Marcos. No? Napansin din natin niya. Kaya nang sinasabi natin, lumabas din yan. Bumalik din ng ilang beses sa sesyon. At ilang beses, mga ka-wonder. Grabe. No? Kung may mamimiss silang mga testimonya sa mga sinasabi, paano yan? Maapektuhan, mga ka-wonder, yung pagiging handa nila bilang mga judges. Ano sasabihin nila? Hindi nila narinig yun Kaya papansin nyo ba? Puro DDS lawyers, hindi ba nyo naaamoy na sila-sila lang? Dahil pang lima dyan, mga ka-wonder. Napansin din natin itong si Camille Villar at saka si Mark Villar. Kasama rin sila, mga ka-wonder, sa mga nasabi ng media. Correct me if I'm wrong pati itong si Amy. Napansamantalang umalis ng session habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ngayon ang tanong, bakit lumalabas itong mga DDS lawyers? Ano ang meron sa labas? Na during the session, nagkakaroon ng kasalukuyang pangdinig, lumalabas sila. No, umaalis sila. Ito ba'y sabay-sabay? Napansin nyo? Nakaka-wonder? No? Buti hindi sila kinote ni kinall out ni Attorney Ligutan. Lumalabas kasi itong si Sison yung abogado nila Sara Duterte, yung babae lumalabas din. Pansin niyo lumalabas.
At nung kinol out, bumalik. Di ba? Dahil itong magkapatid na Villar, umalis din pansamantala din sa session habang nagpapatuloy yung paglilitis. Yung mga commander, dapat bang manatili ang tanong ang lahat ng senator judges sa kabuuan ng presentasyon ng ebidensya? Ang sagot dyan ay oo. Kaya nga may mga short break sila. Pero yung oras ang binubuno, mahigit pa. Anong meron? Di ba nagtataka ka? Kasi may mga tanong nga, may mga sinasabing leading questions, mga ka-wonder. Alam ko sa cross-examine, bawal yan. Pero dun sa isang uri ng pagtatanong, pinapayagan siya. I'm not sure kung, sa cross-examine, kung bawal siya. No? Nakalimutan ko na. No? Kung ano yung sinasabi dyan na bawal o hindi. Kasi parang pagkakaalam ko, may limitado dyan. Yung sinasabing pagtatanong mo ng mga leading questions. Kung sa cross-examination ba yan o dun sa isang uri ng tanong. Basta may pinagbabawal. Kaya nga sinasabi ni Ligutan, objection! Leading! Sasabihin ni Ligutan. Sasabihin din ni Binduan, leading! Ganun siya. So may mga ganun na sinasabing leading na napapansin natin, mga ka-wonder. No? Kasi tila nagpapakita ito na sariling interpretation bago ang sagot o bago sumagot yung witness. Kaya parang naglilid ka. No? Nililid mo. Na parang pinapakita mo ng sagot bago sumagot. No? Itong witness at paulit-ulit na hinahanap yung inconsistency sa affidavit. Itong mga senator judges. Yung inconsistency sa affidavit. Tapos magsasagot pa lang, hindi okay na. Parang psychological, type of approach yun eh. Parang dun pa lang na sinasabi, hindi, tama, okay na. Parang sinasabi mo, hindi ka satisfied. At hindi niya nasagot yung tanong mo. Mga ganun banat. At alam din niya ng ibang batik-batikang abogado. No? Alam natin yung mga ganung style. Pero hindi dyan nakakuha. No, kung ito bang kaso ay mapapanalo mo sa ganyang style, hindi po yan basihan. At nakatuon, mga ka-wonder. No, sa pagpapahina ng witness. Kaysa paglilinaw ng facts. Yun na napansin natin eh. Dinidiscredit yung witness, tinatanong yung background niya, tinatanong ng mga ganitong klase ng tanong, na imbis na magdala sa kalinawan, mukhang leaning towards dun sa other side, no? At nagbibigay na ng sagot. At ito pa, no? Parang pinapahina itong witness. Grabe, mga ka-wonder. Na iba yung sinasabing, may sinasabing legitimate clarification. Kina-clarify mo. No? Anong kaibahan nila nitong sinasabing pagtatanong na parang cross-examination na ng defense na itong ginagawa ng mga senador? May kaibahan yan. No? Maari bang maging bias itong mga senador? Nagtatanong sa akin. Natural. Natural. No? Maari yan. Pero ihiwalay natin yung sinasabing bias at yung sinasabing patunay na bias. No? Kasi may sasabihin natin, hindi naman talaga bias. Pero may iba na may kita mo na patunay ng talagang bias. No? Na may mga observers kasi, mga ka-wonder, na mga comments, mga kaibigan ko habang nanonood kami. Mga iba dyan, mga dating nasa politics, hindi ko nasasabihin mga pangalan, dating nagtatrabaho sa gobyerno, sa abogado, iba mga abogado, napapansin. No, yung pang mga ilang senator judges na pumapanig sa depensa. Nakikita itong estilo na pagtatanong nila. Halatang halata. Pero gayon pa man, mga ka-wonder, yung tanong lamang, no, at pagiging critical sa witness ay hindi pa naman yan. No, sa sarili nito, no. Pero sapat na ito na patunay, mga ka-wonder, itong ginawa ng ibang mga senator judges na lumabag sila sa kanilang tungkulin. No, kailangan pa rin, mga ka-wonder, suriin talaga yung kabuang asal at desisyon nila sa buong paglilitis. May iba dyan bias, yung iba mukhang bias lang, pero nakikita natin yung katotohanan. So yan, mga ka-wonder, napansin natin itong mga DDS senators sa kanilang inakto na hindi dapat. At bukas, Wednesday, abangan natin yung ulit, ikalimang sesyon, ikalimang araw dyan. No? At I think hindi na si Attorney Lotnok, no? I think iba naman. At kanina nagsalita itong Attorney Lorna Kapunan. I'm not sure kung sino na yung susunod, pero magtatagal pa yata itong grave threats na ito. Simple lang naman eh. Sa nakita ng taong bayan, ang tingin nila, totoo yung video. Dahil may mga basis tayo mismo, tayong nag-e-edit ng video. Naging editor tayo ng mga short films at iba pang mga films. Way back in college, nag-e-edit tayo. Alam natin, although wala pang AI that time, pero ngayon, nag-e-edit pa rin tayo.
at nakikita natin yung kaibahan ng mga AI sa hindi. No, habang tumatakbo yung video. Halata mo yun. Halata mo yun. No? Kaya hindi makakatakas. Kaya mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion para ma-reaction at mabasa. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong tungkol sa mga senador na mukhang nilabag nila yung kanilang tungkulin bilang senador. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.